Ayan, so good morning guys at welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, so di-discuss natin ano nga ba yung examination ng isang administrative officer 2 kapag nag-apply ka sa DepEd. So marami nagtatanong kasi hindi daw nila alam kung ano ba yung exam. So hindi po ito katulad ng exam sa board, sa licensure examination for teacher, at hindi rin katulad ng sa civil service na multiple choice. So ang tinitest po dito ay yung skills, kung ano ba yung alam mo na trabaho. So isa-isahin natin siya. Pero kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button, hit the bell and like. So pwede nyo rin siyang i-share. Yan, kung meron kayong mga comments and suggestions, i-comment nyo lang po sa baba ng ating video. Sige po, so let's start. Ayan. So by the way guys, baka gusto niyo ng credit cards. So ito po ay libre lang, libre ng Atome. So ito po ay no annual fee, zero interest, pay later, So and then pwede niyo po itong gamitin sa grocery, sa SM, sa hotel, sa restaurant, sa kung kayo nagta-travel, so pwedeng-pwede po siya gamitin. So ito po ay free lang. Kaya lang, so it depende kung magkano po yung maa-approve sa inyo, depende po sa inyong application. Pero ito naman po ay nag-i-increase sa tuwing ginagamit natin, nag-i-increase yung ating credit limit. So ito po ay isang actual na credit card na libre lang kung kayo po ay mag-a-apply. So i-fill up nyo lang po yung link sa baba nitong video kung gusto nyo pong ma-avail ang credit card. Ipapadala po ito sa inyong bahay or sa inyong address mismo, na nakasobre, naka-envelope. Yan, so yun lang. So konting advertisement natin. Ayan, so eto na nga. So yung tinatawag pong exam sa administrative officer 2, hindi po ito yung natural na exam or yung normal na exam. Ang chine-check po dito yung skills ng isang applicant. Kung kayo po ay ready na maging isang AO2, ano po, ito yung practical exam or practical test. So, ano po ba yung gagawin dito? So, maaaring pagawin kayo ng isang memorandum. So, ano ba, dapat alam po natin kung paano gawa ng memorandum. So, maari pong pagawin kayo ng business letter. For example, incident report, pwedeng request letter, pwedeng narrative report, pwedeng accomplishment report. So, meron po tayong mga sample niyan meron po tayong mga sample files na pwede nyo pong gamitin or makita. So, para before po kayo mag-apply, ay ready na po kayo. So, ito po yung mga ipapagawa. Merong ipapa-encode sa data in Excel. So, bibigyan kayo ng given numbers and then i-encode nyo siya sa Excel. For example, budget. For example, payroll. Yan. So, meron tayong mga sample niyan. Then, preparing tables and reports. So, gagawa nyo siya ng spreadsheet and then gagawa nyo siya ng pivot, for example. Then, gagawa nyo siya ng ah, graphical illustration, no? So, mas maganda kung ganito, mas maganda kung ganito yung presentation. So, it depends po sa ipapagawa sa inyo ng inyong division. Ayan, so may ipapakompute, ledger, no? Payroll. For example, may late si teacher, magkano yung ikakaltas? For example, budget ng school, ito yung total budget ng school for the month, ng MOOE. Magkano po yung magiging balance? So, dapat siya ay zero out normally. Kapag MOOE, dapat po every month zero out, Zero po yung ating transaction or equal doon sa ating budget yung ating expenses. Yan. And then organizing electronic files, gagawa kayo na itatransfer, i-convert nyo sa PDF kapag kayo po ay mag-upload ng file. O kaya from PDF, i-convert sa Word. So dapat po marunong po tayo niyan before po tayo mag-apply sa DepEd. Kasi normally, kapag kayo po ay nag-apply, papadalin kayo ng sarili nyong laptop, papadalin kayo ng sarili nyong internet, at papadalin kayo ng sarili nyong um, extension wire. So, dapat po ready po kayo dyan. So, pwede naman sa cellphone ang gamitin pamamagitan ng data. So, yan po yung mga possible na lalabas sa skills examination. So, iba pa po yung sa interview. Pero kung gusto niyo po ng sample file, so meron po tayong sample dyan na ginamit ko nung ako po ay isang administrative officer sa DepEd. So, yun po ay tested and approved. Yan. So, depende po kung gusto niyo po. So, fill upan nyo lang po yung link sa baba nitong video. So, kasabay po ng examination, yung tinatawag nating BEI, yung Behavioral Events Interview. So, chine-check po dito kung kayo po ay well-matured,
para sa inyong gampanin or para sa inyong position bilang Administrative Officer 2. Kasi dito, ang kakausapin nyo dito, teachers, mga stakeholders, estudyante, parents, etc. So, napakarami. Suppliers, ano po. So, sa behavioral events interview, eto po normally ay panel interview. So, tatlo po silang magtatanong. So, normal po yan. Sometimes apat. So, it depends. Sometimes dalawa. Depende po sa division. Ano ba yung mga common na interview questions? O, eto yung basic. Tell us something about yourself. No? Why do you want to work in DepEd? What are the duties of an administrative officer too? So, meron na ba kayong idea? So, yun yung ating 4 KRAs, ano, key results area. Dapat po alam nyo yun. Panoorin nyo na lang sa ibang videos natin. How do you prioritize multiple deadlines? So, alin yung dapat unahin? Which one is the important, ano? Then, how do you deal with difficult teachers, parents, and suppliers? So, dapat alam po natin yon. So, describe your greatest accomplishment. O, nagkaroon ka ba ng award? Paano yung nakatulong sa trabaho? So, what government values should every public servant possess? So, actually, meron 10 values ang isang government employees. Ano? So, nationality, yan, etc. Integrity. So, isearch nyo na lang po. Later, di-discuss natin, gagawa natin ng video. And why should we hire you? Bakit ikaw yung dapat piliin? What are your edge over the other applicants? Ano? So, dapat hindi lang magaling. So, dito, sinusukat po dito yung confidence, sinusukat po dito yung ah, honesty. Ano? So, normally, kapag mas honest kang sumagot, mas matutuwa sa iyo yung interviewer, ano, yung ating panelist. Pero kapag nagsisinungaling ka, mararamdaman po nila. So as much as possible, sabihin mo ko lang or sabihin mo lang kung ano yung talagang actual na alam mo, ano? So hindi pwede dito yung pabida effect, ano? So dito tinitest po yung communication skills, confidence, professionalism in handling jobs, then problem solving, gaano ka katibay mag-solve ng isang problema sa isang organization, integrity, ano, gaano ka kaseryoso, no? And then knowledge of DepEd operations. So kung meron na po kayong knowledge about DepEd operations or po pwede kayong merong knowledge sa previous work nyo na po pwede nyong i-apply sa DepEd kapag kayo po ay nag-isang administrative officer 2. Ano? So meron po tayong mga interview questions, sample questions and sample interview sample answers so pwede nyo pong makuha. So fill upan lang po yung link sa baba nitong video. Ayan guys, so thank you for listening. I hope na meron po kayong natutunan kahit konti. So mabilisang video lang ito, no? So don't forget to subscribe para po sa mga videos. So pwede niyo po kayong mag-comment ano pong videos or ano pong trabaho ang gusto nyo, ano pong position ang ina-apply nyo para gawan po natin siya ng video presentation. Ano po? So since ako po ay nasa DepEd, so pwede sa teaching, pwede rin po sa non-teaching position. So yun lang po at hopefully good luck po sa inyong application bilang Administrative Officer 2 sa DepEd.